I'm Danny Danao, isang negosyante. I'm Arlen Ortiz, 43 years old, isang dating OFW. My name is John Michael Villamor Isip. I'm 22 years old, former working student. I'm Janzil Delim, 22 years old, a former employee. Ako po si Harold Capricho. I'm age 16, isang estudyante. Hello po, ako po si Harvey Capricho. I'm 16 years old at ako po ay student. I am Marlene Ramos, 60 years old. Isa po akong housewife. Ako po si Salvacion Miranda, 66 at miyembro ng mga retiradong empleyado. Bilang pangalawa sa 5 magkakapatid, hindi madali para sa akin na tumigil sa pag-aaral. Bilang isang estudyante, isa sa mga naging struggle ko noon ay finances. Kung paano pagkakasyahin at may susustain ang mga pangangailangan ko. We all know as a seafarer, as a good salary, but malayo tayo sa ating pamilya. Ang naging struggle ko ay yung aking overhead expenses. Mas malaki yung lumalabas na pera kumpara dun sa kinikita ko. Magaang ang trabaho sa ibang bansa, pero dahil sa homesick, napakahirap niyang gawin. Dahil maaga ako namulat sa katotohanan, dahil wala akong parents, natuto akong maging independent, kumita ng sarili kong pera. Isa sa mga naging struggle ko din, kulang na kulang yung sinasahod ko, trabaho ng trabaho pero walang naiipon. And minsan napil ko na din na parang walang growth sa ginagawa ko. Nahirapan po ako na pagkasyahin ang kita ng aking pamilya. Kahit po ako may pension, hindi naman gaano kataas. Ako po ay namumblema sa allowance. Problema rin ako sa aking future. Nang makilala ko itong Ascendra International, dito nagsimula yung transformation ko. But through Ascendra, natutunan ko at naturuan ako kung paano kumita online habang nag-aaral. I believe Ascendra International is a solution-based company. Dahil sa Ascendra International, nadagdagan ang streams of income ko. Buti na lang at dumating sa akin ang Ascendra International. Dahil dito, na-sustain ko yung mga ibang expenses ko sa ating traditional business. Hindi ko na kailangan bumalik, lumabas pa ng bansa, kasama pa ang buong pamilya. At dahil sa Ascendra International, nasusustain din ang financial income na kailangan ng aking pamilya. And right now, natulungan ako ni Ascendra na makapagsimula ng sarili kong negosyo at kumita ngayon ng maganda. Because of Ascendra, hindi lang income yung binago sa atin dito, kundi yung mindset, skills, character, and yung buong pagkatao. Through Ascendra, tulungan nila ako sa aking financial issues. At sigurado na ang aking future. Mabuti na lang, inintroduce sa akin ng mother ko ang Ascendra International at dito ko nakita ang solusyon sa aking problema. Mabuti nga lang po, nakita ko po ang Ascendra na pwedeng tumulong sa aking pamilya. Papasalamat ako dahil kahit 1 month, meron ng konting laman ang aking dashboard. We are trained by credible mentors. Napaka-moderno ng sistema. Tinuruan kami kung paano kumita. Kung paano i-handle ng tama ang pera, Sobrang saya maging part ng community. Napakadaling maintindihan. Ang daming incentives, May mga travel, na-enjoy ko ng mga lifestyle. Hindi siya po pera-pera. it's a community. Kung kagaya ko na tulungan, ikaw din. Salamat, Ascendra. We are Ascendra, ang partner mo. Ang partner mo, Ang partner mo. Ang partner mo, 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 Ang partner mo. ang kapartner mo, Sa pag-asenso. Alam mo kapatid, there is no such thing as a get-rich quick and get-rich-easy scheme. Walang ganon. Kaya nga ang daming na-scam eh. Kasi ang daming tao ang gustong kumita ng malaki at mabilis na walang ginagawa. But there is such a thing as a get-rich quicker and get-rich easier. Hindi naman kasi pwede sa isang snap ng finger mo ay magbabago na ang buhay mo. Hindi naman pwede na gusto mo ng kotse, babagsak sa harap mo, kotse. Hindi naman pwede na gusto mo ng bahay, babagsak sa harap mo, bahay. But there are a lot of ways and opportunities out there na kung saan pwede mong subukan at seryosohin na pwede magbago ang buhay mo. At ngayon, yun ang gusto ko na i-share sa iyo. Alam mo kapatid, you're not stuck. Ano man ang buhay mo ngayon, resulta yan ng decisions and actions mo 5 years ago.
Ano man ang gagawin mo ngayon, yan ang magdidikta na magiging buhay mo 5 years from now. Ang dami na natin na tao ang natulungan na magbago ang buhay. You are just one step away, one decision away sa maginhawang buhay. Tara, ikaw naman, this is your path to financial security. Money is the top source of stress. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sabi nga, money can solve 90% of our problem. But we cannot deny the fact that earning enough is our top struggle. Tumataas yung tuition fees, pero kulang yung job opportunities. Yung mga empleyado, madalas nag-overtime, pero kulang pa din yung sahod. Yung mga business owner, madalas na mo problema sa presyo ng mga bilihin. And even OFWs, mas piniling mga ibang bansa just to provide a better life dito sa kamag-anak nila sa Pilipinas. And even those network marketers na nangangarap na magbago yung buhay, ngayon nalileft behind. So right now, work hard alone isn't enough anymore. It's time for a smarter way. Ascendra International is your partner in this digital era, a pioneering network marketing company that is committed to educating and empowering Filipinos. This company is built by founders with different expertise. We provide a system for financial growth where real professionals teach proven strategies. Here in Ascendra, we have 3 financial wallets: the Essential, Expansion, and Enjoyment. Dito sa Essential Wallet natin kukunin lahat ng basic needs natin araw-araw. While dito naman sa Expansion Wallet, dito naman natin kukunin lahat ng savings and other allotments natin. Enjoyment Fund is used for all our lifestyle upgrades. Ascendra is well formulated by our founders. One of the goals here in our community is for you to create a brand that you can call your own. This system is built for you to achieve different income streams that work. If you don't have any idea how to start, dito sa Ascendius Prime, latag na ang lahat. Given ang trainings, mentorings, seminars, at mga videos. Plug and play ka na lang dito. Just be part of the system. Imagine you're living the life na matagal mo nang pinapangarap. Di ba ang sarap? Ang sarap gumising na alam mong may purpose ka sa buhay. Yung alam mong may magagastos ka, may mga plano ka, and may peace of mind ka. This is more than just money. It's about security and freedom. The freedom to choose your future, nagagawa mo ang mga gusto mo in your terms, na ma-maximize mo ang opportunity habang bata ka pa. That you have the money and time to spend with your loved ones. It's because you chose to step up, you chose to take action. Now, every day you wait is an opportunity lost. Sumabay na yung karamihan. Learning, earning, and changing their lives. Your future starts when you decide to take action. The question is, kailan ka sasabay? We are Ascendius Prime, ang partner mo sa pag-asenso.
Hello, Ascenders! But please type top earner if you hear me loud and clear. Naririnig po na ba ako? Please type top earner if you hear me loud and clear. Yo, naririnig na naman ako. So, shout out nga po pala sa local and international na participant natin tonight sa Zoom event natin. Please, pakishare naman ang link sa ating mga SPs and GPs para at least hindi nila ma-miss yung event natin right now. So, please pakitype naman po kung taga saan po kayo at para ma-shoutout ko po. Yun, shoutout nga po pala kay Jancel Dile from LA. Ligaspi Albay. Yun, kala ko Los Angeles eh. Shoutout kay Jericho from Okinawa, Japan. And shoutout kay FP Jackie Concepcion. So I think by the way, magpapakilala nga po muna ako. I am GP John Oliver Ramos from Daraga Albay. Isa po akong seaman and I'm doing Ascendra part-time but full-time attitude. So tonight our training is all about new Ascenders orientation. So makinig po tayo ng mabuti at huwag natin kalimutan mag-take down notes kasi dito tayo makakuha ng idea or technique para kung paano tayo mag-grow sa Ascendra International. So I think pakitype naman kung I am ready, kung ready na po kayo. Ready na po ba ang lahat? Pakitype naman, I am ready, if ready na po lahat. Yun. By the way, shout out nga po pala sa ating 20,000 participants right now sa ating event. So, di ko na papatagalin. Help me welcome our speakers for tonight. She is from Masbate and a former accountancy student. And she is also a multiple check achiever. And so, help me welcome our speaker for tonight, no other than SP Lisel Cinco. Yun! Thank you so much sa ating napakapoging host, SP Oliver. Wow! So, please type number 1 kung talagang loud and clear po ako sa inyo. Yan. So, mas maganda. Sabi po ni SP Oliver kanina, mas maganda naka-open cam po tayo. If free lang din naman. So, sa mga hindi free, lalo na po sa mga OFW or nasa work pa right now, no worries, okay? Kasi naiintindihan ko naman. Pero, kung kaya lang din naman, di ba? Kung kaya lang din naman makapag-open camera, di ba? Mas maganda. Okay? Yan. So, thank you so much sa 22,000 and counting na natin participants right now. Yan. Kasi ang pag-uusapan po natin today, to this event, yan, is new Ascenders orientation. So, mas maganda, lalo na po, kasi lahat naman tayo dito, nagsisimula, mas maganda, makinig po tayo. Okay? Kasi, kumbaga itong training na to, yan, bago. Okay? Bago to na iti-training ko sa inyo. Kasi first, training na magti-training po ako ng now or new Ascenders orientation kasi yung training ko po before is AIF or yung Ascendra International Forum.
yung ano natin about sa negosyo. Pero right now, yan, kaya maswerte ka po kung nandito ka. Yan, maswerte ka kung nandito ka kasi ma-witness mo tong bagong ituturo ko sa inyo. Okay? So para lang naman po tayong manunood. Yan, kung makikita mo dyan, oh, parang TV, malaking TV. Yan. So, welcome to our new Ascenders Orientation. Yan. By the way, thank you so much sa nandito sa Zoom event natin right now. Yan. Ako po pala si Lizelle Cinco. Okay? Cinco yung apelido ko. Okay? Apelido lang yan. Pero yayaman at yayaman at yayaman. At magiging successful po tayo dito sa Ascendra International together with our community Ascendius Prime. Di ba? So kidding aside, talagang sabi ko nga, the moment na makahanap ako ng the one, hanapin ko yung apelido Million. Yan, anyway, bago ko mahanap yon apelido, kumbaga gusto ko munang magpayaman. Yan. So, yun, kumbaga, hindi ko nakikita yung mga comment. Oh, i-open ko nga yung chat box. Yan. Para at least ano. Yan. So, kung makikita nyo po, New Ascenders Orientation po siya. Okay? Pag sinabing New Ascenders Orientation, para po ito talagang exclusively. Yan, exclusive sa mga talagang gustong maging part ng community natin. Ngayon, kung official member ka na, congratulations kasi matututo ka po right now. Ngayon, kung ikaw po ay nasendan ng ganitong link and you are decided na maging part na ng community natin, congratulations also. Kasi right now pa lang, 'di ba? Magiging part ka pa lang ng community, mafi-figure out mo na paano ka kikita at magkakaresulta dito sa community natin. Tama? Kasi ba't mo pa aantayin, 'di ba? Kumbaga, nakakatuwa dito sa community natin sa Ascendius Prime kasi kumbaga, magiging part ka pa lang ng community, malalaman mo na ano yung mga gagawin, paano gagawin, sino yung mag-guide. Tama? So kung makikita nyo po dyan sa picture, yan po yung ating mga may-ari ng company natin. And together with the FP natin, yung mga core leaders ng Ascendius Prime. Yan po kasi yung pinakamagandang napili kong picture. Kasi pinakamaganda ko. Char! Yan, pinapatawa ko lang kayo. Okay? So, ngayon, I know for sure, busy yung iba po. Pero thank you so much kasi nandito kayo. Ngayon pa lang, talagang kinukongratulate ko na kayo. Kasi sa mga matututunan nyo po right now, okay? Yung mga matututunan nyo po right now, ito po yung babaunin po natin bago matapos tong taon na to. Yan. And of course, ito po yung mga magagamit natin para magkaresulta. Okay? Yan. So, please type, I'm ready, para at least makapagsimula na tayo. Yan. So, sa may mga wala pong ginagawa and you can open cam and mas maganda mag-take note po. Para talaga, worth it yung oras na nilaan mo dito. Okay? So, ngayon, magsisimula na tayo. Yan. So, nakikita nyo yung mga pogi and magaganda nating pictures dyan. Kami po yan. Together with our CSO. Yan, yung latest na mentoring namin with our CSO. So, yung New Ascenders Orientation po natin, dito po, itatapik ko yung mga principles na kailangan natin to succeed dito sa negosyo natin. Okay? Yung mindset, yung tamang attitude, para at least, di ba, I know naman na talagang lahat naman tayo baguhan sa ganitong company. Okay? Pero kami po na mga core ng Ascendius Prime, yan, may mga experience na po kami. Okay? Kaya, kumbaga, hihingin ko po yung 100% attention nyo. Yan, attention. And of course, yung focusness nyo na pakinggan nyo po ako. Para at least, di ba, the moment na mapakinggan nyo and ma-apply po natin, for sure, di ba, the moment na ma-apply po natin, magagamit po natin yan para magkaresulta dito. Kasi hindi lang po principles needed to succeed yung ituturo ko po dito, together with the beginner's guide. Kasi I know for sure, kunyari, meron po kasi ditong mga invites po tayo na right after this event, magpapadala, magsa-sign up na, dito po, yan, malalaman nyo na din, ano yung mga kailangan mong gawin? 'Di ba? Ano yung mga kailangan mong gawin? Alam ano yung mga kailangan mong matutunan, 'di ba? Mga step by step para at least
magkaresulta dito, dito mo na po malalaman. Okay? Yan. So, okay po ba yung slide ko? Nakikita nyo po ba? Yung new ascenders orientation? Okay. Yan. So, next naman po is itong skills needed. So, tuturuan ko lang po kayo ng mga skills na needed na kailangan natin as newbie. Okay po? As newbie. So, yun siya. Very important yan kasi, kumbaga, ang dami po kasi natin dito iba-iba yung background, yung iba po full-time na ginagawa po ito, yung iba naman part-timer, pero kaya po nilang kumita kahit part-time po nila itong ginagawa. So mag-share po ako ng mga skills na kailangan din po matutunan natin. Okay po? So yan po yung mga topic. And syempre, ito na nga. Yan. Ito na po yung first na pag-uusapan natin. So I know for sure, lahat ng naka-attend dito, or nandito sa Zoom event natin right now, maaaring magiging part ka pa lang ng community natin or part ka na ng company natin. So ngayon, ang pinaka-aware naman kasi natin talaga is yung capital natin is financial. Tama po ba? So the moment na maging part ka or magiging part ka ng company natin, yung unang capital na nilalabas po natin, okay, if I'm not mistaken, is pera. Tama, financial. Okay? Financial. Pero, dito po sa company natin, dito po sa negosyo natin, okay po? Kasi ako, nung baguhan ako, talagang sabi ko, ay, puhunan, dito sa negosyo, ang dali lang pala. Kasi po, ang sabi po, di ba kanina ng host natin, I am a college graduate po pala, accounting yung course ko po. Sa pagnenegosyo, sa traditional business, hindi lang po pera yung kapital. Kailangan dun labor, kailangan dun ng expertise. As in, ang daming kailangan. Kailangan mo ng produkto, kailangan mo ng mga tao na mag-guide sa'yo and mga permits na kailangan. Dito po sa negosyo natin, kumbaga dati, yung yung first impression ko, parang ang dali. Parang ang dali naman kasi maglalabas lang ako ng pera, papamuhunan ko, part na ako ng negosyo. Siyempre, aaralin ko, yun lang. Nung ginagawa ko na to, hindi lang po pala financial yung puhunan natin dito. Okay? Kasi, kumbaga, hindi ko man alam yung financial status po ng nandito sa Zoom event natin right now. Okay po? Po pwedeng may savings ka, po pwedeng, kumbaga bago ka naging part ng company natin, meron ka na talagang pera, yung iba po ginawa ng paraan, yung iba po inantay yung sahod. So that's financial capital. So, ganun din yung ginawa ko. Ginawan ko din po ng paraan. Pero na naging part na po ako ng company natin, sabi ko, grabe. The moment pala na gusto mong seryosohin at talagang magkaresulta dito sa company natin, dapat hindi lang po pera yung ikakapital mo. Okay? Kailangan mo din po talagang i-consider itong ibang capital. Okay? First, yung mental capital. Okay po. So, ngayon, part ka na ng company. O magbibigay ka na ng enrollment fee mo. Okay? Ngayon naman, paano natin mapagtutulungan na magkaresulta ka? Hindi lang po yung nagpadala ka lang ng pera, may portal ka na, nakapag-sign up na, and all, may products na, and wala na. Nihay-nihoy, wala pong ganon. Negosyo po ito. Kailangan po nating pagtulungan. Okay? Bakit po may mental dyan? Mental, paano po magiging capital yung mental? Okay? So sa mental po kasi, mental capital natin, dyan po nag-start lahat. Okay po? So paano ko po nasabi? Kunyari, sa pag-aaral. Okay po? Di ba po pag magpapa-enroll tayo, babayad na tayo ng enrollment? Di ba po? Enrollment fee. Okay po, magpapa-enroll tayo. Nagbayad na tayo ng pera. Ngayon, pag naka-enroll na tayo, ang isip natin, ano yung pinaka-isip? Pagka nag-enroll na, makagraduate. Okay? Ganito din po dito sa company natin. Ganito din po dito sa negosyo natin. Dapat isipin natin na magkakaresulta tayo. Okay? Hindi lang po nag-i-end doon sa paglabas ng puhunan. Kasi dito po, dapat ma-workout natin yung tinatawag na mental wallet natin. Okay? Kasi di ba po, iba-iba yung ranks natin, yung puhunan. Ngayon, syempre, hindi ka papayag na yung nilabas mong pera hindi magkaresulta.
Ngayon, paano natin ma-workout na mapagtulungan po natin kumita yung nilabas nating financial capital? Mag-i-start po yan lahat sa utak. Sabi baga, begin with the end in mind. Nung pagpa-enroll na mag-aaral, ang iniisip niya is makagraduate. So that's the end. Tama po? So dito din sa negosyo natin, dapat tanggap po ng utak natin. Okay? Tanggap po ng utak natin na the moment na gawin po natin ito, dapat iniisip natin na magkaresulta po talaga. Okay? Yun po. Diyan po nag-i-start. Creating your success first in mind. Okay? Begin with the end in mind. Sabi nga, di ba, change your life. In order for us to change your life, we need first to change our thinking. Okay? So, nag-i-start sa utak lahat. Okay? Ngayon, halimbawa, bigyan ko po kayo ng scenario. Lahat po tayo dito, let's say, nag-start pa lang kasi new ascenders orientation nga. So, kunyari, goal mo, magka-resulta, kumita ng 10,000 pesos. Okay? Dapat sa utak pa lang natin, tapos na. Okay? Dapat sa utak pa lang natin, ini-imagine na po natin na kinita na natin yung amount na yun. Ang liit naman. Siyempre, benefit of the doubt, for example, purposes po. Ganito. Kung sabi nga po ng mga mentors natin, kung sa 10,000 pa lang, naguguluhan na tayo. Nagraratal na tayo, nababother na tayo, nag-worry na tayo. Paano pa yung malalaking amount? Tama? Kumbaga, dito tayo mas, alam mo yun, mas tuturuan, mas, kumbaga, matcha-challenge na kung ano yung gusto mong goal, talagang dapat ma-condition muna natin yung mind natin. So ako, personally, mag-share po ako. So, kumbaga, sabi ko, gusto ko talaga kumita ng malaki dito. Okay? Bagong company, bagong sistema. So, tinanggap ko na sa utak ko. Ito yung magiging result ko, ito magiging successful ako dito. So, tinanggap ko na siya. Nai-imagine ko na. Soon with that, tapos na sa utak pa lang natin, magsusunod na yung gawa. Susunod na yung mga ways, mga how, ganun siya. Okay? Kasi, ang pangit naman po, kung nakafocus na tayo, paano yun? Pagka hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin, yung result din, di ba? Hindi din akma. Tama? Kaya dapat, maayos na po muna natin yung mental capital natin. Okay po? Kaya ikaw, the moment na part ka na ng company natin, ikaw na member ka na po, dapat naiisip mo pala ngayon. Okay? Naiisip mo pala ngayon na dapat, naglabas ka lang din naman po ng puhunan dito, seryosohin na po natin. Okay? Tapos dapat, di ba, nagsisynchronize yung iniisip mo po sa iniisip din ng success partner mo, founding partner mo. Para at least mabilis po nating mapagtulungan yung resulta mo. Okay? Kasi ganito po. Paano kung ang iniisip po ng success partner mo, yung coach mo is gusto kang kumita ng malaki? Iniisip mo man, iba. Di ba? Mahirap yun i-attract. Mahirap yun pag tulungan. Okay? Hindi magiging madali, magiging challenging. Okay? Ganun po siya. So ngayon, mas maganda na sa mental capital pa lang po natin, ma-workout na natin. Okay? Dito na din po papasok na, syempre, babaguhin po natin the way we think. Okay? The way we talk. Kasi kung ano ba yung iniisip natin, yun yung sinasabi natin. So, then, papaunti-untiin tayong i-improve, matututo. No worries naman, hindi magiging madali. Kasi ako, that time talagang, alam mo yun, kasi iba-iba po yung program natin eh. Diba? Ako po, anak ako na magsasaka. Sa amin, ang sinasabi, pag mataas yung pangarap mo, diba? Masyadong ambisyosa ka, gano'n. Pag kang mangarap ng mataas, kasi pag lumagpa ka, ang sakit. Gano'n yung program sa akin. Kaya kumbaga, win-workout ko din po na ma-improve yun dito. Sa mga ganitong event, talagang, kumbaga, nakinig ako. Dati, nababaduyan ako, di ba? Dati, sabi ko, bakit kailangan kong isipin, di ba pwedeng gawa na lang, gano'n? Hindi pala. Kasi, the moment kasi na parati natin iniisip na yun talaga yung goal natin, nakafocus tayo doon 100%, talagang yun yung nangyayari. Napapansin nyo po, di ba? May mga instances na hassle tayo ng hassle, ang dami po nating nakakausap, ang dami po nating nasusyaran ng negosyo, pero bakit hindi po sumasali or hindi po nag-i-enroll? It's because nagkaiba
Hindi po talaga tayo 100% nakafocus sa kung ano yung dapat na isipin natin. Let's say ganito. Halimbawa, 'di ba po yung mga friend natin, okay? Yung mga friend natin, alam mo naman, bago mo siya ng negosyo, alam mo yung status niya. Okay? Sharean mo ng negosyo. Ang status, let's say, kagaya nito, halimbawa, may friend, ako na lang, wag na tayong lalayo. May friend ako. Syempre, right now, may trabaho na siya. Ang sinasahod niya, nasa 15,000, nasa Manila. Ngayon, sharean ko siya ng negosyo. Alam ko na ang sinasahod niya is 15,000. Yun lang yung alam ko. Ngayon, ang iniisip ko, 'di ba, pinangunahan ko na hindi niya kaya yung 199,800, hindi niya kaya yung 110,500, hindi niya kaya yung 45,500 kasi kinonsider ko yung sahod niya. Ngayon, dun pa lang, 'di ba, nag-scarcity mindset na ako na pinangunahan ko na yung tao na what if pala yung friend ko na yon kahit 15,000 pesos lang yung sinasahod niya monthly, what if pala malay mo, 'di ba? Yung tao na pala yon, yung friend ko na pala yon, mayroon savings. May mga investment pa siya na hindi sinasabi. So, yun yung kasi bago ako nag-present, yun na yung ini-impose ko sa niya. Ay, ayoko na sharean to ng malaking package kasi ito lang naman. Tinapos mo na kaya yun lang naman yung kaya. Kumbaga sabi nga 'di ba, wag nating limitahan. Kumbaga kung ano man yung background ng prospect na yan, i-present lang po natin ang i-present kasi hindi po natin alam, malay natin, 'di ba? 'Di ba? Malay natin yung tao na yan, kahit ganyan pa lang po yung status and financial capacity niya, is kaya naman po niyang gawa ng paraan. Tama po ba? So kumbaga dapat sa utak pa lang natin, abundance na. Okay? Workout po natin yung psychological wallet natin or mental wallet natin. Kasi dito sa negosyo natin, dito ko talaga naintindihan na hindi lang po pala dapat kumapal yung wallet na physical wallet. Dito tinuruan po ako na talagang mental wallet pa. Kung nalalakihan ka na sa 1,000 pesos, nalalakihan ka na sa 10,000 pesos, paano na lang yung mga taong shasharan mo? Kumbaga, dito po talaga tayo mas tuturuan na i-stretch, okay? Mas i-consider yung tinatawag na abundance mindset. Kasi the moment na mayroon po tayong abundance mindset, na-attract po natin yung prosperous or success. Tama po. Kasi, 'di ba, kung ang laman ng utak natin kumbaga scarcity, yun din po yung binibigay. Tama? Napansin niyo po na most probably pag may mga, alam mo yun, may kinakaharap tayong problema, pag nakafocus tayo sa mga wala din yung nabibigay or nangyayari. Ganon siya. So dito, kumbaga, ito po, kasi ako that time, very skeptic ako. I don't know. Siguro nakuha ko sa school, hindi ko naman sinisisi yung school, pero sa program ko, 'di ba? Kumbaga, yung doon napapasok yung halimbawa kung maikli yung kumot, mamaluktot, wag nang bumili kasi sayang ng pera. Yung ganon yung mindset ko. Pero dito ako mas natuto na sabi, 'di ba? Mas taasan yung pangarap, mas taasan yung mental wallet, 'di ba? Mas mag-focus sa abundance mindset kasi ibibigay naman lahat. Tama? Yun po siya. Okay? I hope nasusundan po ako. Yan. Po. So, yun po siya yung mental wallet. Okay? Yan. Opo. So, yan po yung mental wallet natin. Okay? Next naman yung physical. Okay? Tapos na tayo sa mental. Kung ano yung isip natin, yun yung magiging reality. Ngayon naman, hindi lang po dito yung pupuhunan natin, yung physical din. The moment na kumikita tayo, syempre dapat nako-consider natin yung health din natin. Okay, alangan naman kumikita po tayo, 'di ba, nagkasakit, 'di ba? Hindi natin napapriority din yung body natin and of course yung appearance din. Okay, since nga we are promoting, we are helping, we are promoting an opportunity na pwedeng makapagpabago ng buhay, 'di ba? Dapat sa atin pa lang pag nakita tayo, 'di ba? Parati sinasabi ni mentor sa akin, talagang pwede na, 'di ba? Pwede na magpayaman ng tao. Yan. So, kumbaga, dito pa lang dapat ma-consider din po natin. Okay? Na halimbawa sa mga nandito po sa Zoom event natin right now, I know na syempre pag nag-i-start po tayo, kasya-kasya pa lang po. Pero at least, pwede po tayong magpaunti-unti din upgrade sa sarili natin. Okay po? So, upgrade tayo sa mga quote natin, di ba?
sa mga hindi pa naman ganun ka ano. Ang kagandahan dito sa company natin, sa Ascendra International, binibigay na. 'Di ba? Binibigay na yung mayroon tayong lifestyle fund, 'di ba? Shopping, gadgets, 'yun. So dun 'yun yung pinakamaganda. Yun na mako-consider po din natin 'yan. Okay? So sabay na diyan yung mga gagamitin natin sa pag-present sa mga ganito. So yun po siya. Okay? Kasi wala pong maniniwala, tawang-tawa po ako dati na nag-attend ako sa mga ganitong event. Wala pong maniniwala kung ang promote po natin is yung negosyo, big time business, tas tayo po mismo mukhang, di ba? Pahirap. Kumbaga wala namang ganun. So, kumbaga yung tao kasi hindi yan sumasali para kumita lang ng pera. Kumbaga sumasali yung mga tao or gusto maging part yung mga nakakausap natin, gusto maging part ng negosyo natin kasi nakikita yung vision na nakakapagpabago ng buhay. Okay? So, and leader din. So, ngayon, mas maganda na i-improve and napagpapanabay po natin. Okay? Kumbaga, in connection with mental, di ba? Pag naiisip natin na talagang iyaman at iyaman tayo dito, dapat yung looks din natin napagpapanabay, di ba? Kumbaga nagsisynchronize po siya. Yun po. Okay? So, hindi naman agad-agad kumbaga, in grande, bongga, kumbaga, step by step. Okay? Ganun po siya. Next, emotional. Ito po, negosyo po ito. Kumbaga, dapat, hindi lang po tayo mentally ready, physically ready dito. Yan, dapat maging emotionally strong din po tayo and emotionally ready. Bakit? Kasi may mga instances po, yung mga kakilala natin, mga friends natin, kamag-anak natin, sila pa mismo yung negative sa mga ganitong negosyo. I am right. 'Di ba? So, ako po, wag na tayong lumayo. Ako po, personally, since syempre, student, college graduate, kumbaga, ang pangarap sa akin ng parents ko and halos lahat ng relatives ko, maging ganap na accountant. Nung nalaman na naging part ako ng ganitong industriya, 'di ba? Sila mismo yung nag-negative sa akin. 'Di ba? Ang sabi pa ng isa kong tita na may kaya, sabi, ibigay ko sa iyo kung magkano yung nilabas mong puhunan diyan. 'Di ba? Umuwi ka na dito sa Masbate. Mag-review ka, ganon. Syempre, hindi ako naniwala. Kaya nandito pa ako ngayon sa inyo. Kumbaga, tinatagan ko yung loob ko. Bakit? Kasi ayoko na yung decision ko is nakadepende sa kanila. Kasi, alam mo, ganito. Gusto ko tong bagay na to. Mag-fail man ako and maging successful ako dito, sure ako na magiging successful ako dito. Ang sisisihin ko, sarili ko. What if pinakinggan ko yung tita ko, yung relatives ko, yung parents ko, gawin ko kung ano yung gusto nila. Pag nag-fail ako doon, masisisihin ko sila. 'Di ba? Kumbaga, mas malaking emotional burden 'yon para sa akin. Kumbaga, sabi ko, nakikita ko kasi dito na magbabago yung buhay ko. Nakikita ko sa mga mentors, nagkakaresulta, nagbabago yung buhay nila, dito na ako. Dati hindi magiging madali. Kumbaga, hindi man din naging madali sa akin. Kumbaga, umiyak ka ba, coach? Umiyak din ako that time. Kumbaga, finil ko yung emotion na sakit, na burden, pero mas ginamit ko yun na motivation. Okay po? Yung lahat ng mga kaklase ko, imagine mo po, ang mga friends ko that time, syempre sabi baga, totoo yung sabi na kung matalino ka, magiging, lahat ng circle of friends mo, matatalino. Meron po ako doon, 7 friends. Lahat kami taga Masbate kasi taga Masbate po ako. Alam mo po ba kung sino yung natira? Isa lang. Yung best of friends ko na thesis partner ko. Wala man siyang choice. Kasi ang ginawa ko sa kanya, sabi ko, friend, di ba gusto mo makagraduate tayong dalawa? Sabi niya, oo naman. Bakit gusto mo maging thesis partner ko? Sabi niya, kasi wala nang gusto makipag-pares daw din sa kanya. Kasi nerdy siya. Pero matalino siya. Sabi ko, wag na tayong lumayo. Tayo na 2 partner. Pero sabi ko, hindi ko ito mauurasan yung thesis natin. Pero kaya kong mag-ambag sa kung magkano mo yung gagastusin. Siyempre, pinagana ko yung talent ko. Mas mag-focus ako sa ganitong negosyo sa previous company namin. Lahat ng gastusin sa thesis, lahat. Pati pag-defense, pag-book buy, lahat, provide ko sa kanya. So, pumayag siya. Nasucceed namin yung thesis namin. Yun. Tapos, only to find out na, syempre, sabi ko, pag-graduate na kami. Sabi ko, ito na. Iniwan man ako ng 6 na friends ko.
Yan. Kasi pinagtanggol na ako sa anim eh. Hayaan nyo na yan, si Cinco kasi okay naman yung ginagawa niya. Nakakapag-thesis nga kami. Na ipoprovide naman nga yung mga kailangan namin sa thesis. Ibig sabihin, kumikita siya. Ganon. Nung nagtatrabaho na siya right now, syneran ko. Okay, syneran ko, sabi ko, siya yung friend ko na tinutukoy ko na na ngayon. Actually, nasa audit na siya. So malaki na yung sinasahod din, nasa 15,000 to 20,000. Syneran ko. Ito, 'di ba? Kala ko sasali na, 'di ba? After 3 years, graduate kami, kala ko sasali na siya. Hindi pa din. Na negative po ba ako? Hindi na. Kasi tanggap ko na baka yung friend ko, hindi siya yung magiging business partner ko, baka siya yung magiging personal accountant ko, 'di ba? Ganon siya. 'Di ba? So, kumbaga, dito kailangan po talaga natin maging emotionally strong. Kasi ang pinaka talaga dapat ma-accept natin, yung mga tao na supposedly ina-expect natin na maging part ng company, maging part or maging leader natin. Let's say yung mga kakilala natin, mga best of friends natin, mga kamag-anak natin, sila pa mismo yung magne-negative sa atin. Okay? Ngayon, kailangan po natin maging strong. Okay? So, I know hindi magiging madali, pero rewarding po siya, time will come, pag na-overcome nyo po. Kasi ito po, di ba po yung parents ko, hindi po sila, kumbaga, agree sa ganitong tinaha kong journey or endeavor. Pero alam mo po ba right now, di ba? Sus ko, nanghihingi na po sila, di ba? Ine-expect na nila yung every birthday or Pasko na meron akong binibigay sa kanila. Tapos tinanong ko yung papa at mama ko, bakit po that time na pinaalam ko to sa inyo na magnenegosyo na lang ako, kumbaga, disagree kayo. Ang sabi ng papa ko, kasi syempre, hindi mo naman kami masisisi, anak, kasi ang inaalala lang namin yung future mo. Yun lang naman, kumbaga, dalawang bagay lang yan. It's either, nagdi-disagree sila, kasi ayaw kanilang mapahamak, let's say yung parents ko, or hindi pa nila nakikita na kaya nila. Kumbaga, kaya hindi pa muna sila ready right now. And doon ko nas naintindihan na mas thankful ako na ganun yung response ng parents ko. Kasi, sabi ko, kung agree pala yung mother and father ko, lahat ng relatives ko, pwedeng hindi ko ginalingan at the start. Kasi may pa ako pwede pa akong bigyan nila ng allowance, pwede pa nila akong suportahan. Tama? Ganon siya. Pwede pang, halimbawa, pag challenging pa yung, kumbaga, sakto-sakto pa lang yung kinikita ko, pwede pa nila akong tulungan sa finances ko, sa mga bills ko. Pero thankful ako kasi, kumbaga, that time, dinesown man nila ako, di ba? Umabot sa hindi na kita anak, pinaaral kita, magna-networking ka, di ba? Kumbaga, ginamit ko po yon as a motivation. And right now, talagang rewarding sa feeling na sabi ko, buti na lang matigas yung ulo ko. Kasi, kung hindi ko tinigasan yung ulo ko at nakinig ako sa kanila, baka nasa Manila ako right now, nagtatrabaho, and nai-stress na pagkasyahin yung kung magkano yung kinikita ko. Kasi, ang dami kong kailangan tulungan. 'Di ba? Thankful ako sa ganitong negosyo kasi kumbaga hindi ko man kasama yung parents ko, hindi man sila talaga, though part naman sila ng business natin, yan. Pero kumbaga hindi naman sila araw-araw kasama ko, pero thankful ako sa community natin. Itong pinakamaganda dito kasi kumbaga meron pong mag-guide, 'di ba? Mag-a-assist po sa atin, mga success partner po natin. Yan. Mga founding partner po natin na mag-guide sa atin at tutulong sa atin. Okay? We consider our team as family po dito. Kaya no worries. Okay? Kung ano man yung nafe-feel mo ngayon, valid po yan. Pero mas gamitin po natin yan na motivation. Hindi para mag-revenge sa kanila, para at least magkaresulta po dito. Kasi the moment na magkaresulta po tayo dito, sila lang din naman yung magbe-benefit. And of course, tayo mismo. Kasi sabi ko, hindi ko to, kumbaga ginawa ko tong negosyo before, hindi muna para sa iba. Kasi ang bottom line, di ba, paano po tayo makatulong sa napakaraming tao or sa parents po natin para makapag-provide sa kanila? Dapat matulungan po muna natin yung sarili natin. Okay? Sabi nga, di ba, you cannot give what you don't have. Sabi ko, that time, sabi ko, kung hindi ko man nakikita sa parents ko na supportive sila sa mga relatives ko, gawin ko muna to para sa sarili ko. Hanggang sa naging para na sa lahat. Di ba? Ganun po siya. Okay? And of course, given na po yung financial capital, pwedeng gawa ng paraan, pwedeng gamitin yung savings na itatabi, pwedeng antayin yung sahod, given po siya.
Pero yung pinakamaganda po dito na ma-workout natin the moment na maging part po tayo ng company is yung mental, physical, emotional, yan. And of course, itong technical. So, kumbaga lahat po ng bagay, di ba natututunan? Tama po ba? Lahat ng bagay natututunan. Ngayon, kung hindi ka naman techie, no worries. Nandyan po yung coach mo, nandyan po yung success partner mo, nandyan po yung mga growth partner mo na pwedeng makatulong po sa'yo. Okay? Parati ka lang maging magtanong. Okay? Lumapit, mag-chat, mag-reach out sa coach mo. Kasi para maturuan at matutukan ka po. May mga instances naman na, nag-chat na po ako sa mentor ko, nag-chat na po ako sa coach ko, hindi pa po nakapag-reply. Antayin po natin. Okay? Kasi baka may ginagawa. Okay po? Baka nagtutok o baka nag-message sa akin yung mga leaders ko Nagtutok po ako. Hindi ako makapag-reply. So, ganun siya. Kumbaga, mag-commit ka ng time sa coach mo kung kailan ka free para maturuan ka niya. Again and again, kumbaga, toto tango po ito. Sabihin mo sa coach mo kung ano yung need mo. Yan. Aware mo po siya para at least aware din po siya kung paano ka po matutulungan. Okay po? So, ganun po siya. Kumbaga, communication is the key dito. And of course, yung social. Social capital, ito po. Dapat ma-workout din po natin ito dito. Dapat ma-consider natin. Bakit kailangan yung social? Mahihain po ako, coach. Yun po yung kailangan ko improve. Okay lang po yan. Before, mahihain din po ako. Talagang that time sa school namin, pag tinawag lang ako, saka lang ako magsasalita. Talagang super duper mahihain ako. Pero dito sa negosyo natin, since ito po ay helping business, okay, dapat ma-improve natin yung social. Ito, until now, ini-improve ko pa po ito. Kasi iba-iba kasi yung tao Iba-iba po yung personality ng tao. Pero ito lang po yung masasabi ko po dito. Yung empathy and sympathy. Kasi dito po, di ba, nakwento ko po kanina yung parents ko, hindi naman sila talaga 100% agree dito sa negosyo na ginagawa ko. Pero since na-workout ko po dito yung social capital ko, mas na-feel ko po na lahat ng mga business partners ko is family ko sila. Or lahat ng mga business partner ko, kinukonsider ko kuya, tita, and dun po namin mas mabilis na pagtutulungan na kumita po sila or ma-workout po natin. Kaya ikaw, kung isa ka man sa mga estudyante, empleyado, OFW, na hindi mo na-feel, di ba? Yung belongingness, yung atensyon na need mo din sa mga kamag-anak mo, dito mo po yan ma-feel. Kasi ako po sa amin talagang kumbaga isolated. Taga Masbate. Bisaya. Yan, isolated ako. Kumbaga, tago, hindi pansinin. Di ba? Ganun ako sa family namin. Yun, dito ko yun na-feel, yung sense of belongingness, mas kinonsider nila ako ditong kamag-anak nila, mas na-feel ko dito yung through family na sinasabi. So dito ko din yun na-improve. Yan. So dito, kailangan po natin maging maayos din. Pakikitungo sa mga growth partner natin, success partner natin, founding partner natin. Kaya right now, kung nandito po yung success partner mo, chat ka sa kanya, thank you so much. Diba? Kasi imagine niyo po, sa dami-dami ng tao na pwedeng ibigay sa kanya, ikaw po ang napadpad. Diba? Ibig sabihin, diba? Kayo yung tinadhana na magtulungan, na mabuo at mapagtulungan yung success nyo po dito. Diba? Ganun siya. So maging mabait, masunurin, kung kailangan na maging open sa coach mo para at least mas mabilis ka po niyang matulungan, then be it. Okay? Kung kailangan din na, need din na halimbawa may mga instances kasi na busy, 'di ba? Kumbaga magkaroon po tayo ng maayos na pag-reach out sa coach natin na sabihin na may mga kailangan kang tapusin or kung may sakit ka. And sa mga success partner na din po dito, may mas maganda, mas magkaintindihan po tayong lahat. Kasi 'di ba, lahat ng bagay nagiging madali kapag ka napag-uusapan ng lahat or mabuti yung napag-uusapan. Okay? So ngayon, dito po sa social kasi, very important na ma-workout natin. Let's say, halimbawa, new member ka pala ngayon. Ma-improve natin yung social, natin dito, battery, social relationship natin sa mga leaders natin na hindi lang po pera-pera.
Okay? Wag po natin yun i-mindset. Though part siya ng goal natin na kumita talaga ng malaki, pero dapat at least mas mangibabaw na mapa-feel din natin sa kanila yung tinatawag na pagmamalasakit. Okay? Ganun po siya. No worries naman. No question dito sa Ascendius Prime kasi dito po dito po natin masasabi na true leadership yung binibigay po dito sa community natin and true relationship na the moment na sumabay ka, seryosohin mo and talagang gawin mo din yung part mo, magkakaresulta ka. Okay? I hope na intindihan po itong mental capital, physical capital, emotional capital, financial capital, technical capital, and of course yung social capital. Kasi very important po yan na lahat po yan ma-workout and ma-consider po natin. Okay? Kasi nagkakaresulta or magkakaresulta po tayo ditong lahat pag na-consider po natin yan. Okay po? Ayan. No worries ha. Sabi naman kinonsider po natin lahat. Okay? Ngayon, hindi naman magiging madali yan. Okay na, agad-agad ma-improve po natin. Pero little by little, step by step. Ang pinaka-important lang is meron po tayong open communication sa mga success partner po natin para mas mabilis po nating ma-workout yung ganyan. Yung lahat po na yan. Okay po? Yan. So, next po tayo. Yan. O, bumalik. Yan. Next po tayo. Ito po. Yan. So, na-workout na natin yung mga capital na need to consider. Hindi lang financial. Dito naman po tayo magfo-focus. Di ba po, pag may action, may results. Opo, dito sa negosyo natin, pag nag-take action po tayo, sure na magkakaresulta. Okay? Dapat productive action. Iba-iba po kasi yung action. Okay? Iba-iba. Kunyari, di ba, cellphone yung ginagamit natin, Facebook. Action yun nag-scroll. Ang results nun, wala. Wala po yung results. Kasi syempre, wala ka namang kinausap. Wala ka naman presentahan. Kumbaga, iba-iba. I-consider natin, specific, yung action na towards sa result na gusto natin. Let's say, yung action natin, nagpe-present tayo, may mga kinakausap tayo, may mga pina-follow up tayo, yung result natin, sure na magiging maganda yung results natin. Ngayon po, okay? Ngayon po, ito, hindi naman ako 100%, hindi pa naman ako 100% na reliable sa dinidiscuss ko dito sa inyo. Pero based on my result, totoo po talaga to. Na kung ano man yung actions natin, yun din yung magiging result natin. Ngayon, kung ano po yung result natin, okay? Pardon sa mga kakasali pa lang or sasali pa lang. This is for enlightenment purposes po. Okay po? So ngayon, kung ano po yung result natin, yan na po ba yung fullest potential natin? Question, ikaw po yung kinakausap ko. Oo. Yan. So kung ano po yung result natin sa portal natin, yan na po ba yung full potential natin? Yung sagot ko kasi dun sa sarili ko, hindi pa. Yan. Gusto ko pang mas i-full blast. Yan. Yung fullest potential ko to the highest level. 100% to the highest level. Ganun po siya. So ngayon dito, yan, magiging part ka pa lang ng Ascendius Prime or newbies ka pa lang. 'Di ba? Dapat i-consider po natin na yung action dapat natin magkakaroon siya ng desired results natin. Ngayon, kung halimbawa gusto po natin kumita ng 10,000, dapat yung galawan natin, 'di ba? Akma sa pang 10,000 na result. Okay po? Ganun po siya. Okay? Dapat siya, kumbaga congruent or similar dun sa kung ano yung gusto nating result. Ngayon, paano po yan, SP? Gawa na ako ng gawa, galaw na ako ng galaw, kausap na ako ng kausap. Bakit wala pa din? Okay po? Kumbaga, ano po yung sagot doon? Ano po yung nangyayari sa akin? Okay po? Ngayon, dito po yan nagkakatalo. Dito po sa tinatawag na belief or certainty. Ngayon, dapat i-check po natin. Kung yung belief system po ba natin na magkaresulta talaga dito is 100%, for sure, yun po yung mangyayari. Pag yung belief system natin 100%, syempre lalabas po yung fullest potential po natin. Okay? Lalabas yan.
para kang ano eh, para kang, alam mo yun, naranasan niya na yung ang saya-saya mo na parang, basta iba yung energy. Pag na, ano mo na, umabot na po tayo dun sa state na yon na talagang 100% na parang hindi ka matamaan ng bala, hindi tatagas sa'yo. Ganon, yung 100% yung belief mo sa company, sa mentor mo, sa community mo, lalabas yung fullest potential mo. Pag lumabas na yung fullest potential mo, yung action mo, inspired action na yan towards sa success hanggang sa makuha mo po yung results. Ganon po siya. Ngayon, hindi na, kumbaga, hindi agad-agad, okay? Pero, with the community na mag-guide po sa'yo, and the moment na gagawin po natin yung part natin, okay? Gagawin po natin yung part natin. Maniwala po tayo, okay? Maniwala po tayo 100%. Doon lalabas lahat. Okay? Kaya right now, no worries. Okay? Meron po tayong mga trainings para at least mas magkaroon po tayo ng solid na idea yan sa company natin. And with that, doon po tataas yung ano natin, yung belief hanggang sa magpanabay na lahat. Parang ganito po. Di ba po, sa religion, example lang, di ba po hindi pa naman natin nakikita si Lord? Wala pa naman. Nakakakita kay Lord na buhay pa ngayon. Diba po? I don't know sa mga iba na sa panaginip or what. Pero, di ba po, right now, specifically sa akin, naniniwala ako 100% sa creator natin kahit di ko po siya nakikita. Tama? Kasi siya yung provider, siya yung nag-ano. Dito din sa company, since nakikita ko na po na nagkakaresulta yung mga FP natin, especially si Mentor Jackie Concepcion, nakikita ko yung kung ano yung gusto kong mangyari sa akin. Yan, 2 years to 5 years from now, nakikita ko sa kanya. Okay po? Yung end, kumbaga yung success na gusto ko. Okay? Kaya, 100% na dedicated ako, tas nilalabas ko, paunti-unti, to the highest level, 100% ang potential ko para sa result na gusto ko. Ganito din po dito. Okay po? Para sa mga mga OFW, diba po? Nang ibang bansa po kayo just to provide a better life sa family nyo po dito sa Pilipinas. Okay? Hindi naman agad-agad, diba? Hindi naman po agad-agad na 100% yan na ano nyo. Pero, since ang goal nyo is ma-provide nyo 100% yung need ng family nyo dito sa Pilipinas, kaya nag-go kayo. Parang ganito din dito sa negosyo natin. Okay po? No worries. Yan kasi latag na yung sistema, latag na yung kung ano yung gagawin, plug and play na lang po tayo and nasa tamang community pa po tayo. Kaya no worries with that. Okay po? Right now, para at least mapataas po natin yung belief natin sa sarili natin, yan, manood ng training at pakinggan and apply. Ganon po siya. And of course, sabayan po natin ng action. Okay po? Para at least mapagpapanabay po yung result. Yun po siya. Okay? I hope nakakasunod. Yan. So next po, ito naman. Lead life or accept life? Ito po, para at least mas malinaw sa lahat. Ako po, magsasaka po yung parents ko. Talagang mahirap po kami. Ngayon, kung ang mentality ko po is i-accept na lang po yun, hanggang doon na lang yung buhay ko. Okay po? Hanggang doon na lang. Binagyo sa amin, sa Masbate, nasira ang bahay namin, hanggang doon na lang. Accepted. Ganon. Doon na din ako mag-asawa, doon na. Pero hindi po ganon. Sabi ko, kung mahirap man yung parents ko, ayoko mag-settle sa ganon. Gusto ko na mag-create ng life na deserve ko at ng parents ko. So ngayon, dito sa Ascendra International, sa Ascendius Prime, do you accept your reality right now? Na-accept mo na ba right now na kung isa kang empleyado, paycheck to paycheck, di ba? Kumbaga, nagkakasya mo, may mga instances na talagang hindi mo nabibili yung mga gusto mo just to provide, makapagpadala lang sa parents mo, mauna yung mga bills, ganito, ganyan. Hanggang dyan na lang po ba yung gusto mong life? Or right now, with Ascendius Prime, with Ascendra International, gusto mo na hindi lang yan yung buhay na meron ka.
Ngayon, you need to accept the challenge na mas lalo po nating pagsikapan, mas lalo po nating galingan dito since part ka na ng company or magiging part ng company. Dapat ito na po yung isang opportunity na nakikita mo na pwedeng makapagpabago talaga sa buhay mo. Kasi yun po yung nangyari sa akin. Hindi po ako nag-settle down lang doon sa kung ano yung background ng parents ko. Dito po, mas sinisipagan ko po dito kasi dito ko po mas nakikita na mas mapapa-feel and mapaparanas ko po sa parents ko yung deserve nilang buhay. So sana ganun din po kayo. Sa mga OFW na nandito right now, for sure, 'di ba? May mga instances na gusto mo din bilhan yung sarili mo. 'Di ba? Gusto mo din bilhan yung sarili mo ng mamahaling bag. I-heal yung childhood ano mo, 'di ba? Mag-heal ka sa mga gusto mong bilhin ng sapatos, lahat-lahat na ano. Pero may mga instances kailangan mo unahin, magpadala dito sa Pinas. Ngayon, enough for that. Gamitin mo po itong Ascendius Prime, yung company natin, na at least, the moment na kumita ka po at magkaresulta dito, okay, mabili mo yung kung ano din yung gusto mo para sa sarili mo. And of course, mas makapag-ipon ka po para the moment na magpo-for good ka na dito, hindi ka mag-worry, okay, sa finances mo. Tama? Ganun po siya. No worries, kung nakikita nyo po dyan sa picture, yan po lahat yung mag-guide po sa atin. Okay? No worries with that. Talagang kailangan lang natin sumabay, magpaturo, at gawin yung part natin. Okay? Yan po siya. So next naman, ito, intentional versus accidental. Sa success po na gusto natin, dapat intentional. Ang success, dapat sinasadya po. Walang aksidente dito sa mundo. No accidental achievement. Okay po? Dapat sinasadya. Okay? Kaya sa lahat ng nandito sa Zoom event natin right now, bago ka pa lang, i-workout pa lang naman natin, lahat naman ng bagay na tututunan, gustuhin mo lang. Sadyain mo lang. Lahat po ng mga nakikita nyo dyan ng mga mukha, kaya po yan nandyan, kasi ginusto lang din naman nila na magbago yung buhay nila dito. Okay po? So ngayon, regardless kung ano po yung background mo right now, gustuhin mo lang. Okay? Gustuhin mo lang. 100% sadyain mo po. Okay? Kung ngayon, may 3 hours ka lang na gawin tong negosyo, edi, all out mo po yung 3 hours na yon. Tama? Yun. Kung ngayon, full-time ka na, edi, mas lalo po nating i-full blast. Tama po? Kasi dito po talaga rewarding. Diba, kung nakikinig po kayo sa mga talk ng ating mga may-ari ng company, yung mga founders nating, talagang kahit kwento pa lang, talagang nai-imagine ko na Lord, di na masisira yung bahay namin. Every time nadadaan yung bagyo. Kasi magpapagawa na ako ng napaka-tibay, di ba? Ganun siya. Kumbaga, dito po, yan, sasadyain nating magkaresulta. Okay? Kaya ngayon pa lang, after this Zoom event, mag-reach out po kayo sa mga coach nyo, sa mga tao na nag-guide sa inyo, sa mga tao na nag-send ng link na to, para at least mas mapagtulungan po natin yung success na gusto nyo din. Tama? Hindi magiging madali, sinasabi ko po yan para at least transparent kami. Pero the moment na gustuhin po natin, gawin po natin yung part natin, and magpaturo, magpa-guide, for sure, magkakaresulta po tayo. Okay po? So yan po siya. And of course, ito, connected po yan. Separate yourself from your distractions. Separate yourself from your distractions, or your distractions will separate you from your goals. Okay po? So, ang dami po nating distraction. Sabi nga nung nabasa ko sa libro, distract your distractions. Di ba? Yung distraction mo, distract mo. Di ba? Ganun po siya. Kumbaga, syempre tao tayo. Ang dami, ang environment natin, distractions din yan. Pero the moment kasi na seryoso ka po sa kung ano yung gusto mong mangyari dito, sa company natin, sa Ascendius Prime, dapat ito po yung mindset natin. That marunong po tayo na maging mindful sa mga distractions natin. Kung halimbawa, student ka ngayon, ayaw ng mga kaklase mo, accept, next. Hindi maging madali, pero masasanay ka din. Tama po? Hindi sila makakatulong sa'yo right now, focus ka sa mas makakatulong po sa'yo. Tama?
sa mga empleyado dito, hindi po, kumbaga, hindi man agree yung nasa paligid mo, asawa mo, kapamilya mo, no worries. Pag kumita ka, nagbabago na yung buhay mo, for sure, magchat-chat na yan sa'yo, mangungutang. Kumbaga, next ka muna. Ganon kasi yung reality. Ganon din po kasi yung nangyari sa akin. Ganon siya, mga kaklase ko. Para akong that time, gagraduate kami kasi naging part na ako ng ganitong industriya, graduating student ako that time. Gagraduate kami. Baccalaureate mas, grabe, iniiwasan ako. Oh, ngayon, sila na mismo yung nagchat-chat sa akin, grabe, sabi, sa iba naman sa chat, grabe, 5 asensado ka na. Pautang, di ba? Mars, pautang. Ganon. Kumbaga, hindi naman sa na ko na ngayon na buti na lang, ganito yung ginawa ko. Kumbaga, sabi ko na lang, may mga instances talaga na susubukin, itetest tayo. Kung gaano tayo ka 100% committed sa ginagawa natin dito. May mga senaryo na darating po sa buhay natin na the moment na seryosohin nyo po ito is may mga sunod-sunod na test. Tinetest lang po tayo na nasa taas kung talagang desidido tayo sa ibibigay niyang result. Kaya dapat, i-distract po natin yung distractions. Okay? Kung ngayon, may relationship, okay? At hindi po siya nakakatulong sa'yo or hindi po siya agree sa kung ano yung ginagawa mo right now, makipag-haggle ka sa kanya na kung pwede, suportahan ka muna sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. And kung hindi talaga, marami pa naman. Ako nga, wala pa, Char. Marami pa naman yan. Baka pinapanganak pa lang, Char. Yun siya. So, kumbaga, basta parati po nating alalahanin na kung hindi po makakatulong sa resulta na gusto po natin dito, i-set aside po muna natin. Mag-focus po tayo. Okay? Mag-focus muna tayo. Sabi nga sa amin ng mentors ko, kaya ako, NBSB talaga ako ever since. NBSB. Yon. Pero natututo ako sa mga nakikita ko, natututo ako sa mga, kumbaga, advice ng mga founding partners natin, mga success partner natin. Kasi, kumbaga sabi ko, oo nga no, yung alak, pareho lang din naman yung lasa after 10 years, 5 years. Diba? Pero may mga instances umiinom kami pag meeting. So, pero yung relationship, kung talagang mahal ka niyan and soulmate kayo or destiny kayo sa isa't isa, mag-aantay yan. Or pagtatagpuin pa kayo ng tadhana after 5 years or 10 years. Ganun siya. Kumbaga, ang pinupoint ko lang naman po dito sa'yo, kung hindi pa po as of now makakatulong sa goal na gusto mo na mangyari dito, iset aside mo muna. Halimbawa, paano yun? SP Lizel, kung halimbawa, yung parents ko, parents ko yun. Alam nga naman, ko. Kumbaga, hindi mo naman aawayin po. Kagaya ng ginawa ko sa parents ko, kumbaga, inano ko muna sila. Naging honest po ako sa kanila na, ito yung gusto ko muna. Hayaan niyo po muna ako dito. Itatry ko po muna kasi kaya ako nag-accountancy kasi gusto ko maging negosyante. Ito yung gusto ko. Prinob ko sa kanila. Sabi niya, sige, kung yan yung gusto mo, wala kang marireceive na kahit allowance or anything. Doon ko mas ginalingan. And right now, 'di ba, rewarding kasi naging okay yung relationship namin, mas nakikita ko na buti na lang, 'di ba? Mas pinakinggan ko yung sarili ko and mas i-inspire ako na mas sipagan dito kasi nakikita ko na yung purpose ko is ang ganda, 'di ba? Ganun po siya. Okay? Yun yung parati po yung alalahanin natin. Huwag po nating awayin ha. O kung mga friends nyo yan or kumbaga ipagdasal mo na lang. Sabihin mo lang sa kanya na naintindihan kita, kung hindi ka pa ngayon ready or kung ayaw mong sumabay, okay lang. Okay? Okay lang. Pero the moment na maging ready ka, message mo lang ako. Tama? Ganun po siya. Okay? Yun lang yung ginawa ko sa lahat ng mga tao na nag-negative sa akin before. And so mga iba pang mga distraction sa inyo, kayo lang din naman po kasi yung nakakaalam yan kung destructive na siya or nagpuproduce siya ng inspiration sa inyo. Okay? Kasi, halimbawa, kung may love life ka ngayon and healthy naman yung relationship nyo, di ba? Iti, be it. Di ba? Kasi, siguro magkakaresulta ka po na inspired, di ba? Ganun siya.
Okay? So, hindi naman pare-pareho yung ano. Kumbaga, kung destructive, saka mo ikat. Kung hindi naman, and nagiging happy ka, and nagkakaroon ka ng production, okay? Yung production, yung results na minimin ko dito sa ano, ibang production, wag yung ibang production. Okay? So, ganun siya. Yung dito sa negosyo natin. So, yun po yun. Okay? Yan. So, next, eto, para at least ano, focus muna tayo. Madali na tayo matapos, mga 1 hour and 5 days na lang. Yan, so eto po, next. Power of founding and success partners or yung mentor. Power of mentors. Okay? Presence of mentors. Nakikita nyo po dyan, yung sa background, sila po yung ating mga success partner and founding partner. Si Mentor Danny Danao, si Mentor Juliana, si Mentor Jackie Concepcion, si Mentor Tin Baho, and si Mentor Arlen. Yan, sila po yung mga core leaders natin dito sa Ascendius Prime. So ngayon, very important na, kumbaga, sundin po natin sila. Okay? Na mas makinig and magpaturo po tayo. Bakit? Mentor should be 3 to 4 times ahead of you. Ahead of us. Sabi nga ni Mentor Jackie, hindi lang 3 to 4 eh. 10 times ahead. Because they become your eyes of the future. Okay? Sabi nga, di ba, kung nakikita ko, kung familiar po kasi kayo sa ganito, di ba, pag may mga lola, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ganon din po yung mentor natin. Okay? Yung mentor natin, kumbaga, kung sa daan, pinatag na nila. Okay? Wag na po tayong maging matigas yung ulo. Okay? Sumunod na po tayo. Kasi, kumbaga, wala naman pong ipapagawa yung mentors natin sa atin na ikakasama natin. Okay? Mag-react tayo kung talagang mapapasama tayo. Okay? Okay? So, ngayon pa lang, kung yung mentor mo is talagang very passionate, na kahit may sakit yan, na kahit busy yan, nachat-chat ka pa din, na kahit binabagyo yan sa Bicol, pag-reach out pa din sa'yo, di ba? Makakapag-reach out pa din sa'yo. Kung yung mentor mo, di ba? Busy, gaano ka busy yan? Ngayon, dito po sa Ascendius Prime, talagang meron po tayong mga series of trainings, events na hiniheld. Talagang kahit sobrang busy ng mentors mo, appreciate them. Di ba? Love them. Sundin mo po sila. Okay? Sundin po natin sila. Kasi, kumbaga, sila po mismo yung makakatulong sa atin sa success na gusto natin. And very important na talagang, alam mo yun, matuto po tayo na kahit sabihin natin, kasi, di ba, iba-iba naman yung program natin. May mga ibang principles na hindi po natin agad tanggap. Pero at the end of the day, ito lang po yung masasabi ko po sa inyo. Ako dati naging stubborn din po ako sa mentor ko. Kasi syempre, mentor ko si Mentor Christine Bahoy. Sa school, magkaklase kami. Di ba? Kumbaga, part yun. And ang daming lesson dun sa akin. Pero right now, mas nakikita ko na sabi ko, buti na lang. Di ba? Mas inagahan kong ma-realize yun na sumunod sa kanya. Kasi kung ano man yung result niya right now, yun din, dun din ako papunta. Okay? Ganun po siya. So ngayon, mas maganda na i-appreciate natin yung mga mentors natin kasi wala po silang pinapagawa na ikakasama po natin. And of course, mentors can be brutally honest to you and tell you that you are wrong. Okay po? May mga instances na talagang, alam mo yun, mapapagalitan ka, mapagsasabihan ka, pero ang parati po nating syempre, mafe-feel natin yung sakit, 'di ba? Yung syempre, sino ka ba? Yung ganito ganyan. Kumbaga, yun kasi yung program ko before. Pero doon ko na-appreciate na buti na lang na correct ako. Buti na lang may taong nag-guide sa akin, may taong nag-check ng kung ano yung ginagawa ko para gumaling ako agad and mapadali yung resulta ko. Kaya dito, sa mga nandito po sa Zoom event natin right now, kung isa ka man sa tinatapik ng mentor mo, okay? Pinagsasabihan ka or napapagalitan ka minsan, depende kasi yan sa nagagawa, appreciate them. Kasi bago yan magtapik po sa'yo, tighagal muna niya sa sarili niya kung paano mo matatanggap yung tapik. Tama? Kung paano ka magre-respond doon. Kaya may mga instances na, imaginein mo, ang dami-dami nilang pwedeng fokusan, ang dami po nilang pwedeng asikasuhin,
Pero may mga instances na na-check pa po tayo, nag-guide pa po tayo, natatapik pa po tayo sa kung ano yung kailangan nating i-improve. Tama? Sabi nga, di ba, the most person na dapat i-cherish natin, yung mga taong kayang magtapik sa atin or maging honest sa atin. Kasi ano po yung gusto mo? Yung parati mo na nga kasama yung tao, okay? Tapos hindi ka lang naman masabihan na may dumi ka sa muka. Karating ka na kung saan-saan. So dito po yung mga mentors natin, sila po yung mga totoong tao na mag-guide po sa atin. Okay? Mag-guide po sa atin. Ngayon, mas maganda, kumbaga, iba-iba naman kasi tayo eh. Dati nung mga natatapik din ako, hindi naman agad-agad na-realize ko. Kasi syempre, iba naman yung program ko. Pero nung inagahan ko na maka-realize, maka-appreciate ng mga bagay-bagay, talagang sabi ko, buti na lang. Ganun po siya. Okay? So ngayon, kumbaga malaking tulong kasi na natatapik tayo or nagiging honest sa atin yung mga mentor natin para hindi na tayo lumayo. Okay? Mapagaan, mapadali yung resulta natin. Okay po? Kaya pag natatapik, pinapagsabihan, wag pong sumama ang loob. Valid yung nafe-feel mo, pero mas appreciate po natin yung purpose, bakit ka po kinokorek. Okay? Kasi, bakit ka po kinokorek or nagiging honest to you? Kasi, totoo po na nagkikare sila sa'yo. Ayaw kanilang mapahamak, ayaw kanilang mapariwara. Ang gusto lang nila, mapabilis yung resulta. Okay po? Yon. So, ngayon naman, yan, nagabalik. Yan. So, ito po. Next po na pag-uusapan natin itong 3 important C's in business. Number 1, confidence. Okay? Dapat confident ka na part ka ng Ascendra International. Ito yung company natin that confident ka and proud ka na Ascendius Prime ka. Okay nga? Sabi nga ng mentor natin, masaya kami na nandito ka. Masaya na kami na wala ka, pero mas masaya kami kung nandito ka at sasabay ka. Diba? Yan. So, dapat confident ka doon, proud. Proud and loud ka na part ka ng company. Okay? Kasi our company is promoting solution sa napakaraming problema ng tao. Diba? We are offering solution. Mas makatulong tayo. Okay? Number 2, commitment. Dito po, dapat 100% committed ka na magkaresulta. Okay? We must be committed whatever it takes. Okay? Ngayon, first, kumbaga newbie ka pa lang, dapat right now, committed ka na, begin with the end in mind na dapat magkaresulta ka talaga. Okay? Kasi wala ditong overnight success eh. Kailangan natin pagtrabahuan, kailangan natin pagtulungan, pero ang bottom line, the moment na talagang decided ka, 100% committed ka, yun at yun yung mangyayari. Okay po? And of course, competence. Dito, hindi po nauuna yung result agad-agad. Okay? May mga instances na may mga sumali po agad-agad sa'yo, pero dito po, mas ituturo ko po sa inyo na dapat mas malove nyo yung process. Okay? Yon, learning first before earning. Dapat mas gustuhin muna natin gumaling dito sa negosyo na ginagawa natin kasi ang resulta magiging madali na lang yon. Ngayon, halimbawa, 2 months na ako, 3 months na ako, wala pa din. Baka wala pa din in terms of monetary, pero tingnan mo po kung ano ka na ngayon. Baka ngayon di ka na mahiyain. Baka ngayon mas tumaas yung pangarap mo. Baka ngayon mas lalong nangingibabaw na gusto mong magbago na yung buhay mo. Yun yung mga improvement. And baka ngayon mas gumagaling ka na. Yung dating mahiyain ka, hindi na ngayon. Yung dating talagang ang baba ng pangarap mo, ngayon tumaas na. So, yun dapat i-consider natin na yung competency level natin nag-i-improve. Hindi lang po tayo mag-focus sa monetary value. Okay po? Kasi pag the moment na mag-focus po tayo sa monetary value, na doon po tayo nakafocus, binagsakan tayo ng daming leaders, 100 leaders sa left, 100 leaders sa right. Ngayon, kung hindi po tayo competent, paano po yun nagtiwala sa atin? Paano po natin sila magagay? Diba? Ganun po siya. Okay? Ngayon, syempre, sasabihin po natin, ay coach, busy, matrabaho kami. May mga recorded trainings naman po na pwedeng aralin. Okay po? Na pwede nating panoorin para at least kahit papano matuto pa din tayo and maging competent. Okay po? Yan. So next, itong intensity versus consistency.
Okay po. Pag sinabing intensity, alam mo, sa hustle, ngayon, day off ka ngayon, talagang grabe. From 6 a.m. to 2 a.m. Hustle ka, ang dami mong kinausap, ang dami mong kinausap. Tapos bukas wala. Yun yung intensity. Pag sinabi naman consistency, ngayon kahit 3 hours, 2 hours, 4 hours lang yung free time mo, kung part-time mo tong ginagawa, or kung full-time attitude ka, full-time mo tong ginagawa, araw-araw, ginagawa mo consistent lang, yun yung mas magkakaresulta. Yun yung mas rewarding ring result na gagawin or mangyayari. Tama? Kasi halimbawa, kung isahan lang, ngayon, first week, sipag ka ngayon, first week, second week, nagkaresulta ka ngayon, may pay-in ka. Second week, ay, saka na muna. Third week na lang. Kumbaga, nagpa-fluctuate din yung results. Nagbabago-bago. Unlike sa, dapat everyday, kung halimbawa 2 hours, 3 hours, 4 hours lang yung maikukumit mo dito, dapat consistent ka talaga na araw-araw ginagawa mo yun. Para at least mas mabaon and mas lumaki ng lumaki yung magiging result mo po dito. Okay po? Ganun siya. So next, ito, should versus must. Sasabihin mo, sabi ng coach mo, magpakausap ka na ng tao, magpa-FB ads ka, or mag-refer ka sa akin. Sabi mo, I should. Dapat must. Okay, pangarap mo po ito, pangarap mo po yung tinatrabaho natin, dapat must. Okay, must, dapat gawin mo to. Must, gawin mo to. Yun siya. Okay, yun lang naman yun. Kumbaga, wala nang paligoy-ligoy. Dapat, sabi nga, 100% committed. Yun, regardless kung ilang oras mo tong ginagawa, kung ano man yung kailangan, may trainings, hindi ka free right now, pero may free ka mamaya. Okay? Di ka man naka-attend dito, pero dapat mag-training ka. Tapos ngayon, naka-attend ka. Since naka-attend ka, dapat mas na i-apply po natin. Okay po? Ganun siya. Okay? Hindi po pwede dito yung should. Should I try? Should I refer? Ganun siya. So, kumbaga, must. Yun. No question. Period. Ganun po siya. Okay? So, yun. That's end of the principles or mindset sa mga newbies. Ngayon naman, ito naman yung beginner's guide. Para at least mas familiar po kayo, paano po natin mas mapagtutulungan dito. So, ngayon, halimbawa, official part ka na ng company. Official member ka na. Ito yung beginner's guide po natin. Okay? Things to do after you enrolled in Ascendra International and Ascendius Prime. Okay? First and foremost, portal login. Okay? Halimbawa, sa mga papasali pa lang, ito po yung gagawin natin. Okay? Kaya mas maganda, sumali ka na para at least may portal na ka. May portal ka na. Okay? So, portal login. First, business portal familiarity. Okay? So, di ba po, pag nag-enroll ka dito, gagamitin yung email mo. Nandun din isi-send yung username and password ng company sa'yo. Ngayon, first and foremost, dapat magpaturo ka or sasabihan ka naman ng coach mo. Yan, magpaturo kung paano mag-login ng sariling business portal. Okay po, sa Google. Magpaturo ka kung paano para at least aware ka and alam mo. Okay po? And number 2, insurance or products. Di ba po may pagpipilian tayong package type? Ngayon, kung insurance po or may insurance ka, make sure na na-activate ang insurance. And kung products naman, syempre, since bagong company pa lang po tayo, wait po natin na maging available yung products. Magsasabi naman po yung coach mo kung available na or hawak niya na yung products. Okay po? Ganun po siya. So, yan po yung mga things to consider after nyo po mag-enroll. Okay po? So, dapat yung insurance, pag may portal ka na, right away ma-insured ka na po din. Okay po? Ibigay mo na yung mga kailangan na details sa coach mo or pwede namang turuan ka ng coach mo para ikaw na po mismo yun doon maglagay sa portal para ma-activate. Okay po? I hope nakakasunod. Number 2 na bracket, mastery. Okay, may portal ka na, naglabas ka ng puhunan, official part ka na ng Ascendra, ng Ascendius Prime. Ngayon naman, gagawin na natin. Siyempre, hindi doon magtatapos. Naglabas ka na ng puhunan, may portal, hindi doon magtatapos. Ngayon, kailangan na natin i-appreciate or gawin yung tinatawag na mastery. Aralin ang business. Okay? Follow Ascendra International official FB page for company updates. Okay, follow mo yun. Para kung may mga post doon, may mga announcement, aware ka na agad-agad.
Kasi aware ka naman ng coach mo, pero mas maganda naka-follow ka doon. Number 2, ito pa. Follow Ascendius Prime official FB page for community training and other updates. Yun siya. Okay? Pag naka-follow ka na doon, mag-pop up na lang yun sa'yo. Halimbawa, ito, na training natin, nandun yung poster. Ay, alam mo na, sa ganitong araw, may training. Ganon. Opo. Number 3, subscribe Ascendius Prime YouTube channel for more trainings. Okay? Ganun po ka-hands-on yung mga mentors and coaches po natin, yung mga founding partners natin, success partner, na i-guide po tayo dito. Ang gagawin na lang natin, gagawin yung part natin. Okay po? Ganun po siya. Para maaral natin, yan po yung mga kailangan na i-follow. Okay? And dito naman tayo sa execution. Okay, given na. Plug and play na lang. Mag-subscribe, play the training. Ngayon naman, execute natin. Number 1, seryosuhin na aralin ang negosyo. Okay, isiseryosohin natin. Kumbaga kung hindi mo makuha sa isahang attend, sa isahang training, ulitin. Kasi kung recorded na yung inaaral mo, edi ulitin mo ulit. Lahat ng natutunan, kailangan pong i-apply. Okay? Kung hindi pa alam kung paano gawin, magtanong. Okay po, ganun po yung pinaka magandang practice. Number 3, after aralin ang negosyo, magpa-goal set. Halimbawa, may sinendan ka ng coach mo ng training, panoorin mo to, tita. Kuya, ate, yan, tito. Ngayon, magsasabi yung coach mo, i-goal set kita. Or kung ikaw mismo, may initiative ka po na gusto mong magpa-goal set, coach, ano po yung next na gagawin? Maganda yun. Yun yung mga na malamig yun kumbaga masarap yun sa tainga ng coach mo na, coach, magpapa-goal set ako. Coach, gusto kong kumita ng ganito, ganyan, anong gagawin ko, coach? Coach, ganito, ganyan. Paano ako makapag-rank up, coach? Ganito, ganyan. Opo, so ganun, dapat tayo, kumbaga kulitin din natin. Tama? Kasi ang dami yan ginaguide ng coach mo eh. Kung ikaw makulit, ikaw yung unahin. Tama? After na yung negosyo, magpa-goal set na sa success partner para mapagtulungan nyo paano kumita ng malaki. Okay po? I hope nasusundan. Okay. So next, ito. Last na tong slide. Pero makinig po muna tayo bago tayo matapos. Ito yung skills needed. Yan. Diba? Bisaya. Yan. So, ito po yung skills na kailangan natin. As a newbie, kailangan natin itong i-consider. Lahat ng bagay natututunan. Okay po? Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng bagay natututunan. Ang success, sinasadya, makinig, gawin ang part para magkaresulta. Ito po yung mga skills na kailangan natin. 3 muna dito yung nilagay ko. Okay po? Una, prospecting. Kasi, di ba, ang kumbaga need na gawin natin dito sa negosyo natin, yung kailangan, ma-share natin yung negosyo natin para mas makatulong tayo. And with that, na nakakatulong tayo, matutulungan din tayo in terms of result. First na kailangan natin, prospecting. Paano yan, coach? Pag wala akong friends, wala akong kakilala, pwede kang, mamaya, i-discuss ko. So, una, i-share ang business sa mga kakilala at mga di kakilala. Yun po yung pinakaunang gawin. Regardless kung mag-negative man sila, basta ma-share mo. Ito po yung pinakamagandang script po dyan. Hello sis, ano ba kamag-anak mo? Hello sis, meron pala akong ginagawang opportunity right now, maganda. Isa kasi kita sa unang naisip na gusto kong i-share sa'yo. Okay lang, mas maganda, wait lang. I-construct ko na maayos. Baralanggo, no? Yan. So, hello sis. Meron kasi akong negosyo na ginagawa right now and ang ganda ng sistema, ng kitaan. Ikaw yung una kong naisip na i-share sa'yo. So, mas maganda, tingnan mo muna kung magustuhan mo, pagtulungan natin. Kung hindi pa naman ikaw ready, okay lang, at least na-share ko na sa'yo. At least alam mo na yun yung ginagawa ko. Di ba malamig sa mata? Sa tenga, masarap pakinggan? Makikinig yun. Na una mong, grabe, ikaw yung nasa priority list ko na share ng negosyo na ginagawa ko. So, ito yung coach ko, kung baguhan ka pa lang, pwede mong iba to sa coach mo na ipakausap. Ganon siya. Okay? So, yun po yung pinakauna, i-share po sa mga kakilala muna. Okay? Kung mag-no sila, okay lang, at least na-share mo. Tapos, mga FB friends mo, i-share din po natin sa mga di kakilala. Ito, 5 new names daily.
Pwede po tayong mag-add friend. Okay? Pwede po tayong mag-chat ng mga FB friends natin, mga hindi natin kakilala. Tapos 3 conversations per day. So para po ito sa mga baguhan. 3 conversations per day and 1 presentation every day. Okay? So paano yun, coach? Baguhan pa lang ako. Kaya na ba yan? Kaya yan. Try mo muna. Practice ka muna. Malay mo, ang pag-practicean mo, yun pala yung sasali sa'yo. Diba? Ganun po siya. Mag-post, mag-add friend, at sabayan ng pagpapa-FB ads. Okay? Kasi ang kagandahan po dito, basta ginagawa po natin yung part natin, sure naman na magkakaresulta. Okay? Depende yun sa galaw. Okay? Paano kung kasi may mga instances, di ba, tatanungin, hanggang kailan po kami, coach, magkakaresulta? Or mga ilang months po bago magkaresulta? Ayan. Depende po yan sa galaw natin. Ngayon, kung wala tayong ginagawa, ang result, ang layo. Ganon po siya. So, we need to accept the fact na may gagawin po talaga tayo dito. Kasi negosyo po ito. Okay? So, prospecting, i-share po natin yan sa mga kakilala at sa mga hindi natin kakilala. Yun po yung pinaka-ano. Tapos yan po yung i-consider. 5 new names daily, sulat po natin sa notebook. 3 conversations per day, sabihin nyo yung sinasabi ko. Yan, na hello friend, meron kasi akong ginagawang magandang opportunity right now. Ang ganda ng sistema, ng community. Ikaw kasi yung unang naisip ko na i-share sa'yo. Yun, so pakinggan mo muna. Yan. Kung magustuhan mo, pagtulungan natin. Kung hindi ka pa naman ready, okay lang. At least na-i-share ko na sa'yo. Yun lang, i-chat mo yun sa mga kakilala mo. Sa mga hindi naman kakilala, hello friend, yan, alamin mo muna, makipag-chit-chat ka muna. Tapos may mga coach, ang mga coaches naman po natin, magsisend naman yan ng mga script. Halimbawa, paano naman pag sa mga hindi kakilala po, coach, hello sis, if you don't mind, nakikita kasi kita na, OFW ka din. Yun, so OFW din kasi ako. Meron kasi akong ginagawa right now actually, isang opportunity na ginagawa ko lang part-time. Nakita ko lang na active ka din sa FB. Gusto kong i-share sa'yo, pakinggan mo muna. Kung magustuhan mo, pagtulungan natin. Kung hindi ka pa naman ready, okay lang, at least na-share ko na sa'yo. Ngayon, pag pumayag yan, okay, hindi naman yan tatantanan ng coach mo pag napakausap mo sa kanya. Okay, ganun siya. Yan yun. Basta maitawid mo lang, basta meron kang nakausap. Kasi po pwedeng, what if yan, kumbaga, hindi pa naman ganun ka pero the moment na everyday nakikita ka niyang ginagawa mo yung negosyo, tapos nagkaka-result ka, sasali yan. Meron po akong nung mga kaklase ko nga, sinendan ko yun ng script. After 2 years, nagtrabaho na yung kaklase ko sa ibang bansa, sumali pa din. Ganun siya. Kumbaga, ang kailangan lang natin kasi gawin, aware lang sila na ginagawa natin ito. Kasi the moment na hindi natin sila ma-aware, na malaya natin, sumali na pala sila sa ibang coach or sa ibang community na same pa din as Sendra. Yun po siya. Okay? Again and again, parating alalahanin yung kanina, emotional capital, mental capital. Ang purpose natin is makatulong. Ngayon, pag i-reject tayo ng mga kakilala po natin, hindi po tayo ang ni-reject nila, yung opportunity po na pwedeng makapagpabago ng buhay din nila. Okay po? Ganun po siya. Again and again, kung no siya ngayon, hindi po yan forever no, pwedeng nakatingin muna yan sa resulta mo. Or po pwedeng ginagawa niya na yung paraan para pag-chat niya sa'yo, ready na yung pera niya. Okay? I hope malinaw. Okay po. So next naman, presentation. Okay? So ngayon, paano yan, coach, pag hindi pa naman ako marunong mag-present? Ang gawin, meron pong mga training sa St. Juice Prime YouTube channel na AIF, pwedeng copy link, send. Ito po yung coach ko, ito yung AIF, panoorin mo yan. Ganon. Kumbaga, madami po tayong tools na pwedeng magamit. Okay? Pwede yung coach ang mag-present kung di ka pa marunong, pero mas maganda, mag-observe ka kung paano ginagawa. Para the moment na maging busy din yung coach mo, pwede mo nang gawin paunti-unti. Yung ginagawa ko po sa mga ganito, halimbawa, syempre may mga instances na busy. Halimbawa, part-timer o OFW, gusto mo magpakausap. Yun, gagawa ng group chat. Okay? Tapos, ako yung magpe-present. Pero, bago ako mag-present, dapat na briefing niya na negosyo yung papag-usapan. Parang ganon. Okay? No worries kasi may detailed na tuturo naman po sa inyo yung mga success partner nyo. Pero for the meantime, ito po muna para hindi kayo malito. Okay? Una, presenting with purpose. Remember, people don't buy the product, they buy the vision in the leader. Okay po, ganito.
May mga sumasali po na kahit hindi mo pa po na share ang negosyo. Meron pong ganon. Paano yun, coach? Let's say, halimbawa, OFW ka, empleyado or estudyante. I-share mo lang kung ano yung na-feel mo dito sa Ascendius Prime. I-share mo lang kung ano yung nakikita mong pwedeng mangyari sa'yo dito, baguhan ka pa lang. Ganito, ganito. Nung nag-start pa ako, wala pa akong resulta that time. Nasiyahan ako sa community. Na-feel kong belong ako. Ganito lang kinukwento ko. Hello, Christy. Alam mo ba, meron ako sinilahang na community. Grabe, nakakatuwa kasi ito yung ginagawa. Nagta-travel kami. Natuturuan nila ako in terms of public speaking, ganito, ganyan. Nakakatuwa kasi ang dami namin natutulungang tao. So ngayon, nakita ko kasi na parang gusto ko din na na ma-share to sa'yo, nakikita ko na kaya mo din tong gawin. Or kung may result ka na, uy, alam mo ba, meron akong sinalihan, Ascendius Prime. Nakakatuwa kasi tinutulungan nila ako dito and right now, meron na akong additional income. I-share mo lang yon, for sure yan, nagkakaroon na yan ng thinking na, hala, ang ganda naman kasi kahit baguhan siya, nagkakaresulta na siya. Ay, kahit baguhan siya, na-accommodate siya. Ay, kahit baguhan siya, nag-guide siya. Ganon siya. Kaya sabi dyan, presenting with purpose, remember, people don't buy the product. Okay, by the vision and the leader. So kung ano lang na feel mo, masaya ka sa community na to kasi masaya naman po talaga dito sa Ascendius Prime, i-share mo yun sa kanya. Hanggang sa namamalayan mo, yung tao na yan, magtatanong na lang yan. Ito yung pera ko, may pasok ba dyan? Yan na muna yung Ganon siya. Opo, ganon. Okay, I hope na susundan ako. Okay? May mga trainings po tayo with regard sa presentation, kaya mas maganda kung magka-oras ka po, mamayang 9 p.m. Yan, meron po tayong event, mamayang 9 p.m., mas maganda pumasok ka po doon, alamin mo kung ano yung negosyo natin, para at least kahit papano, bago mo po yan maitawid sa success partner mo, para sa mas detailed na marketing plan, nakausap mo na din siya kahit papano. And sa'yo pa lang, sold out na siya. Sa'yo pa lang, saling-sali na. 'Di ba? Ganun po siya. Okay? And of course, closing. Okay? Since, kung baguhan ka pa lang, okay, pwede ka din mag-practice sa kanya para at least ma-practice mo, natututunan mo sa training. Pwede naman, gamitin mo yung tinatawag na ABC rule. Okay? Ipa-tee up mo po sa mentor. Ipakausap sa coach or mentor. Tapos, dapat may call to action, must be clear and strong. Dapat, na-share sa kanya kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya dito the moment na gawan niya agad ng paraan or the moment na gawin niya po agad ito. And of course, end with inspiration, not pressure. Okay po? Kung medyo alanganin pa yung coach, pinapakausap mo, huwag awayin. Okay, pa-feel mo lang sa kanya na safe place, safe community itong community natin. Okay? Stay calm and don't argue. Okay? Yun po yung mga kailangan nating matutunan. Yan po yung mga needed na skills na kailangan natin gawin. Okay po? So, ang kagandahan po dito, kasi may mga trainings naman tayo ng mga detailed regarding sa ganito. Yan, paunti-unti po natin na talagang magamay natin isa-isa. Yan, kaya sa mga newbies, kumbaga no worries naman kasi ipapattern naman namin sa mga newbies. Okay? For the meantime, ito na po muna. Pinakamahalaga, aralin po natin. Okay? Makinig sa mga founding partner natin, success partner natin. Okay po? Aralin yung negosyo. Okay? Aralin mo na. Kasi the moment na may magtanong po sa'yo, at least kaya mong sagutin na, we are part of Ascendius Prime. We are part of Ascendra International. Hanggang sa kaya mong i-share yung bird's eye view, di ba? Or overview ng natin, negosyo. Okay? So ngayon, ito na yung inaantay nyo. Thank you. Yan. So, tapos na po tayo. Pero bago ako magtapos, dapat alalahanin nyo po ito lahat, yung mga diniscuss ko po. Yan. So, mas maganda, mas po natin, seryosuhin yung mga training and pakinggan yung mga mentors natin. Okay po? Yan. So, sa lahat na nandito sa Zoom event natin right now, yan, practice makes perfect. Yan. Shout out sa kay Sir Jonathan. Tamang-tama po yan. Yan. Practice makes perfect. Aralin lang ng aralin. Ulit-ulitin. Talagang papunta tayo doon sa success. Okay? Ganun po siya. Thank you so much and back to our host.
Ayun, ganyan talaga pag live, di ma-unmute. So, thank you to our Espilicel 5 for your insightful and engaging presentation. Bigyan naman natin ng milyon-milyon virtual clap si Espilicel. So, may natutunan po ba ang lahat? Please type turbo kung may natutunan po tayo. So, I think madami tayong natutunan for tonight. And all you need is i-apply na lang po natin yung ating mga natutunan sa new Ascenders orientation natin. So, I would like to take this opportunity para pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Ascendus Prime and to our funding partner, Jackie Concepcion, and to all Ascendus Prime core leaders, and to local and international na participants natin tonight. So please do open cam na lang po para sa picture taking natin. Tayo muna, coach. Wait lang. Smile. Okay. Yan. So, tayong lahat na po. Picture tayo. Wait lang. View. Yan. Speaker. Gallery. Yan. Smile. And 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Okay. Thank you so much, and thank you so much, everyone. Happy changing lives. See you to our next event, Turbo. Bye po.